Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa mensaheng narinig po natin kanina. Napakaganda po mensahe nan patungkol po sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo po tumayong muli. Tayo po magbukas ng ating mga Biblia sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 25. Okay na ba ito, Tinong? Kapag nakita na po, say amen. Okay, amen. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Tayo po yung tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa araw po ito na kami po binigyan mo uli ng pribilehiyo makapakinig at makapagbigay sa iyo ng papurit, pasasalamat at pagsamba sa iyong paanan o Ama naming banal. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga pagkukulang. At dalayan po namin, Lord, sa mga kapatid po namin, papunta pa lamang sa bahay sambahan, ingatan niyo po sila na makarating dito ng malayo sa kapahamakan. Tanging ang pangalan mo ang maitaas at kami po ang maibaba. Ito po ang aming samad dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Okay, tayo po yung pong lahat. Ang ating topic for today or the message for this afternoon is about FOMO. Kung alam niyo po yung salitang F-O-M-O, pero pamilyar po kasi sa salitang YOLO. Yan. Kapatid po ito. Magkamag-anak ito ng mga acronym, ng mga latest na words na naglilipana ngayon sa social media. Yung YOLO is, you only live once. Di ba? Ang FOMO naman is, fear of missing out. The fear of missing out or FOMO refers to the feeling or perception that others are having more fun, living better lives, or experiencing better things than you are. It involves deep sense of envy and it can take a serious toll on your self-esteem. Yan, kung makikita po ninyo, yung FOMO or fear of missing out, ito po yung feeling, yung pakiramdam na yung iba ay mas masaya kaysa sa'yo. Yung iba ay mas asensado na kaysa sa'yo. Ito yung deep sense of envy. Sa madaling sabi, yung makakaramdam ka ba ng inggit, pero hindi mo siya pinapadama sa iba. Sinasarili mo lang. Okay? So, FOMO is the fear that not participating is the wrong choice. Parang ganito mga kapatid. Tayo bilang mga dating nag-aaral, sino po rito po yung nakapagtapos na ng pag-aaral o sabihin na natin mga professional na nagtatrabaho na today? Yan, lahat po tayo nagtatrabaho na. Di ba meron po tayong mga reunion? Di ba pag nag-reunion tayo, nagkakamustahan tayo, saan ka na nag-work, magkikwento na kayo ng mga napundar, magkikwento na kayo ng mga ilan na ang anak mo, may asawa ka na ba, di ba? Yan may papasok yung deep sense of envy na, buti pa si mayaman na. Buti pa si ganito, meron na. At iba pa, meron pa ibang part ng feeling mo na hindi ka belong. Halimbawa, i-relate ko po itong mensahe na ito sa preaching kanina or the message ng baptism. Ano ba yung baptism? Baptism is identification in Christ, di ba? So, bakit maraming tao ang hindi pumapayag o hindi sumasang-ayon na sila ibautismuhan? Sabi ni Pastor Bong, dahil sila po ay dahil sa sarili nila, dahil ayaw nila. Hindi dahil impluensya ng ibang tao, kundi nagmumula ito sa sarili mong desisyon. Ngayon, pag ikaw ay Kristiyano na, mga kapatid, at ikaw nagpabautismo, ibig sabihin, sumusunod ka sa yapak ng Diyos o sa pagsunod mismo ng Panginoon Jesus sa bautismo. Kapag ikaw ay tinawag na Kristiyano, meaning to say, gagawin mo ang dapat gawin ng isang Kristiyano. Ngayon, pag Kristiyano ka na, maraming magbabago sa buhay mo. Maraming mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin na nag-enjoy kang gawin dati. Halimbawa tayo sa conversation, mga lalaki, mahilig mag-black trip yan di ba? Mahilig mag-jamming yan. Hindi ko alam sa mga girls kasi never naman ako naging babae, no?
Tayo, pagka mga lalaki nagkukwentuhan, sabi nga na ika nga, mas chismoso pa ang mga lalaki kaysa sa babae. Kasi ang mga babae, kaya pang umigil ng mga words Marunong pang magsikreto. Kami mga lalaki, hirap kami magsikreto Kasi puro payabangan, puro may kwento. Di ba? Ngayon, pag Kristiyano ka na, hindi pwedeng kwento ka ng kwento nang hindi mo muna pinag-iisipan yung sinasabi mo. Pwedeng magsalita ka ng bastos, magsalita ka ng kasinungalingan, magsalita ka ng mga walang kakwenta-kwentang kwento. Yung mga patawa, di ba? Mga patawa, yung mga, alam niyo na, yung mga nonsense na mga kwentuhan. Mga joke na hindi magaganda, na hindi naman nakakatulong sa espiritualidad. Tama? Ngayon, hindi naman ako very dogmatic na never tayong nagbibiro, no? Kasi part of, humor ng isang tao na nagbibiro. Pero iba po ang estilo ng pagsasalita ng mga hindi mananampalataya. Kaya pag ikaw ay Kristiyano na, kaiba na po dapat ang ginagawa ng isang totoong Kristiyano sa ginagawa ng isang hindi mananampalataya. Kaya pag tinawag ka o sinabing, ikay nabautismuhan na ba? Dapat ikaw ay nabago na talaga. Okay? Kaya nga sabi ni Pastor Jomar kanina, kailan ba dapat bautismuhan? Ikaw ba'y babautismuhan matapos mong matanggap ang Panginoong Jesucristo o kailangan mo munang i-disciple bago ka magpabautismo? Ang Biblia, sinasabi po dyan, after they gladly receive the Lord God sa kanila bilang tagapagligtas, they are baptized. Madaling sabi, kapag ang tao ay sinaran mo po ng kaligtasan at pinaliwanag mo sa kanya ang assurance of salvation and the next step of their pag-receive nila sa Panginoong Jesucristo, sabihin mo na kailangan niya rin mabautismuhan. Ang tao, mga kapatid, ang isang Kristiyano, hindi porke nabautismuhan na, magaling na po. Hindi ibig sabihin, pag nabautismuhan na, napakagaling mo na sa Biblia. Ibig sabihin, ito yung simula. Kumbaga, publicly, you declare, I'm a Christian and I will do my thing as a Christian. Okay? So, FOMO or fear of missing out, pag na-feel mo yung, marami tayong friends dati. Alam niyo yan, di ba? Meron tayong circle of friends sa school, meron tayong circle of friends sa bahay natin, yung mga kapitbahay, meron tayong circle of friends sa church, meron tayong circle of friends sa opisina, meron tayong bawat lugar, meron tayong mga circle of friends. Ngayon, nung ikay tumanggap na sa Panginoon, nung ikay mas lalong nailapit na sa Panginoon, makikita mo yung differences ng mga kaibigan. May kaibigan, hindi ka nayayayain. Sasabihin, si Brother Arby, Kristiyano na yan, hindi na mayaya yan. Si Brother Ramil, wag na yan, boring yan, pagkasama yan, puro Bible. Di ba? Tama? Ngayon, alam niyo sa sarili niyo na normal yung nararamdaman na parang dati tayo magkakasama. Di ba? Nagkakaroon pa nga sa samahan nagkakaroon ng open forum. Di ba? Bakit hindi mo na sinasama si ganito? Bakit di sinasama si ganyan? Ikaw nandun, as a witness, maririnig mo, sasabihin, huwag na yun, kasi puro pinag-uusapan, puro babae, ayoko dun. Di ba? What more pa sa sarili mo? Na bakit ikaw hindi ka naniyayaya? Pwede nga dahilan dahil sa Panginoon. O pwede naman may problema sa ugali mo. Pero itong tinatukoy po natin sa mensaheng ito ay kaiba po sa pangmakamundong explanation ng fear of missing out. It's not in fear of missing out pagdating sa pagiging Kristiyano. Christians may experience this fear just the same as everyone else. However, believers do not need to be controlled by this fear of missing out. Pag pinili mo po ang Panginoon, mga kapatid, huwag kang matakot na mawalan ka ng kaibigan. Bakit ako? Hindi po tayo tumanggap sa Panginoon o sumama sa Panginoon para dumami ang kaibigan. Pero hindi po sinasabi ng Biblia na huwag kang maging palakaibigan. Tama? Magkaiba po yun. Di ba nga po makakita natin sa mga kwento ng Bible na sila po ay susunod sa Panginoon? Anong sabi po niya? Kasi po may gawa, kakakasal ko lang po. Di ba? Yung isa naman gusto sumama, kasi po, nakabili po ako ng bahay. Di ba? Daming rason bakit ang tao hindi 100% sumusunod o sumasama sa Panginoon. Ganun din sa mga Kristiyano. Maraming Kristiyano ang sumama sa Panginoon pero tumatanaw pa rin sa dati nilang buhay o sa dati nilang nakaugaliang gawin o pakisamahan. There should be no FOMO when the activity being missed is sinful. Mga kapatid, hindi mo kailangan maramdaman yan
Yung manis mo yung isang bagay, o isipin mo na pag-iiwanan ka na ng mga bagay-bagay, o napag-uumasan ka na ng mundo, ng mga kabatchmate mo dati, sila mayayaman na, ikaw piniling mo magpastor, kaya ito lang yung buhay mo, hindi mo kailangang maramdaman niya. Bakit? Kung pinili naman niya ang magpakayaman, kapalit ang Diyos, sino ang mas wagi? Sino ang mas mayaman? Mga kapatid, mas mayaman ka sa mga taong mas mayaman dito sa mundo. Amen po ba? Kung ang iniisip mo, ang success is money, ang success is career, ang success ay mga napundar, hindi po yan ang success pagdating sa pagiging Kristiyano. Tama po ba? But I'm not saying, ang Panginoon ay gusto ka maging mahirap. But ang gusto ng Panginoon, unahin mo siya kaysa ang iba. Amen? A Christian can take comfort in knowing that choosing not to participate in sin is always the right choice. Lagi mong sa iisipin, mga kapatid, nung pinili mo ang Panginoon, kahit piling mo talo ka sa kabila, pero pinili mo ang Diyos, talo ka sa mata ng hindi mananampalataya, pero pinili mo ang Diyos, mahina ka dahil pinili mo ang Diyos, mahirap ka dahil pinili mo ang Diyos, mukha kang bobo pero pinili mo ang Diyos. Tama po ba? Pinag-iisipan tayo ng mga tao na tayo mga siraulo dahil nagbabasa po tayo ng Biblia. Pero hindi po nila alam, ang sabi po ng Panginoon, ang katalinuhan sa mundo ay kamangmangan sa Diyos. Ang katalinuhan sa Diyos ay kamangmangan sa tao. Ibig sabihin, sinong papuri ang gusto mong matanggap? Yung purihin ako ng Diyos ang mas gugustuhin ko. Kaysa yung purihin na ako ng sanlibutan dahil ako'y magaling, ako'y tanyag, ako'y mayaman, pero sa Panginoon naman, ako ay talunan. Amen? The Bible says, the sin separates people from God according to Isaiah chapter 59 verse 2. Ang sabi po rito, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Kaya mga kapatid, kung mapipil mo na parang nalalayo ka na sa Diyos, kahit mananampalataya ka, sabi mo nga mo, hindi ko maramdaman ng Panginoon. Feeling ko hindi po ako naririnig ng Panginoon. Feeling ko walang Diyos. Natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog ang Diyos. Bakit ako hindi mo maramdaman ng Panginoon? Nasa gitna ka ng kasalanan. Nag-i-enjoy ka sa kasalanan. Mga kapatid, ang kasalanan hindi sa kamay lang. Amen? Hindi lang sa paa. Hindi lang sa pangdamdam. Nasa ang kasalanan? Nasa isip at puso. Kapag tayo nag-iisip ng masama sa kapwa, kapag tayo ay nag-iisip ng hindi pure sa kapwa, nagkakasala po tayo. Sabi nga, ang lalaki pag tumingin, ba? Sa babae nang may malaswa o pagnanasa, ito'y pangangalan niya. Di ba? Ano pa ba yung pwede natin isipin? Iisa-isayin ko pa ba? Hindi na. Lahat ng mga bagay na hindi makakatulong sa iyong mental health, hindi mo dapat ini-entertain. Amen? Tuloy po natin. Even warning that those who participate the works of the flesh will not inherit His kingdom. Galatians 5:19-21. Ang sabi po rito, now the works of the flesh are manifest, which are this. Ito na. Pag Kristiyano na tayo, nangunguna pa ba ang laman? 100%? Hindi na nangunguna? Bakit meron tayong tinatawag na carnal Christian? May nagsasabi, may inarinig ako isang preaching, sabi daw, there's no such as carnal Christian. Ay, niwala ba kayo doon? Pag Kristiyano ka daw, walang carnal na Kristiyano, ang lahat ng Kristiyano ay spiritual. Totoo po ba yun? Hindi. Tama po, Brother Harvey. Ang tao ay ang Kristiyano ay nasa katawang tao pa. Sabi nga ni Pastor Bong, pagdating natin sa langit, doon na tatanggalin yung mga may iniquity. Lahat ng may kinalaman sa kasalanan, tatanggalin na sa ating karakteristik o katayuan natin bilang tao. Tayo ay malilinis na. Dito, bilang Kristiyano, nagkakamali pa. Bakit? Sabi dito, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, violence, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, rebellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past,
that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Ang tanong, akala ko po ba, Pastor, ako'y tumanggap na sa Panginoon, ako'y ligtas na. Bakit sabi po rito, shall not inherit the kingdom of God? Nag-aralan po natin sa Bible School. Di ba? Dito sa world, may kingdom of darkness and kingdom of God. Di ba? Iba pa yung kingdom of God sa langit. Ang kingdom of God na tinutukoy nito ay yung grupo ng mga sumusunod sa Panginoon. Minsan, mga kapatid, kadalasan, may grupo po ng mga Kristiyano na tayo, alam ba, tayo mananampalataya. Meron talagang Kristiyanong masasabing, ay, Kristiyano ito. Meron naman Kristiyano ba talaga ito? Di ba? Pagka nagkaroon ng question ang inyong Kristyanismo o yung inyong pangalan bilang isang mananampalataya, kasalanan po ba ito ng taong nakakakita? O kasalanan ito ng taong nagpapakita na siya hindi mananampalataya? Actually, those yes and no. Pwede ang tao ay judgmental, pwede ang tao ay masama talaga, kaya talaga siya nakikitaan. Madaling sabi mga kapatid, ang utos po, ang mandato po ng banal na kasulatan, kapag ang yung laman ay nangunguna, okay, gagawa ka ng mga kasalanan. Kung may mapansin man sa iyo ang isang tao dahil ikay gumagawa ng kasalanan, eh baguhin mo na. Hindi na kailangan pang patunayan mo ikay mabuti. Dahil ang ating gawain sa Panginoon ay hindi man-pleasing. Diba sabi ni Pastor Bong, pag ikikinilo sa gawain, gawin mo nang gawin. Wala akong pang sa inyo, gagawin ko ito. Dahil ang ginagawa ko ay para sa Diyos. Ganon din po sa inyo mga kapatid. Kung kayo po'y nakakadama, nang kayo po'y ino-oppress, kayo po'y nagkakaisahan, kayo ay nalulungkot, kayo ay nag-iisa, lagi niyong iisipin mga kapatid, ang ginagawa po ninyo ay para sa Diyos. Kung ang mga tao hindi ka gusto, ang gustuhin mo ang Diyos. Tama po ba? Kasi kung ang bawat isa ay nagkakaisa sa pagtingin nila sa Diyos, maiintindihan po nila na kung sila'y lumalagpas o lumalabis na. Amen po ba? Tuloy po natin. Believers should not fear missing out on the possible fun, excitement that sin generates because the wages of sin is death, according to Romans 6:23. Mga kapatid, huwag po tayong matakot, na tayo hindi nasasali sa mga makalokohang tao. Kasi sa mundo nito, ang mga makakalokohan, sila po yung sikat. Tama? Sabi nga sa akin ng asawa ko, kasi kilala siya maliputon, di ba malupiton? Kumusta ang buhay-buhay? Di ba? Nakakatawa eh. Nakikita ko sa kanya yung dating ako. Yung dating ako, sabi niya, sabi ng misis ko, Daddy, kung palang nag-vlog ka, tinuloy mo yung mga kalokohan mo rate, baka sikat ka na, ganyan ka rin. Totoo naman, kung ginawa ko talaga yun, ganyan na. Kasi mga kapatid, alam niyo kung saan ko nakita yung danger ng vlogging kapag nag-e-enjoy ka na. Kasi na-feel ko na, nag-e-enjoy ako. Alam mo yung channel ako nagbablog ako dati. Nung time na nagiging dirty na yung vlog ko. Saan yung naging part ng dirty? May hinawakan akong shampoo plant. Yung mahabang plant. Siyempre, it resemble sa ari ng isang lalaki. Na hindi maganda, pag ginawan ko ng content. Ngayon, sabihin na natin sa ang magiging defense case, nag-tripan lang naman, for the joke, hindi naman ako nagmura. Pero iba po yung connotation nun. Pag pinakita ko yan sa anak ko, nakita po ng mga miyembro, and you're a pastor, tatanungin nila, anong ginagawa mo dito? Ganito ba yung pastor? Nagbablog ng kabastusan? Pero yun po yung in-demand, malakas po yung views. Pipiliin ko ba yung views? O yung magiging tingin ng Diyos sa akin? Doon ka mamili. Kaya ibig sabihin mga kapatid, hindi porke nagba-viral ka, hindi porke sumisikat ka, hindi porke mukha kang cool, pero cool ka naman sa kasalanan at kalokohan, hindi po yan kasiyahan sa mata ng Diyos. Yan po ay kahihiyan sa mata ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi nga, the wages of sin is death. Yung mga kasalanan ginagawa mo'y kabayaran po nan ay kamatayan. Sabihin na natin, hindi ka naman mapupunta sa impyerno kasi ligtas ka na Pero yung nakanood po nan, na-turn off sa'yo, sabi niya, ganyan pala ang Kristiyano. Yung nakanood sa'yo, ayoko sa mga Baptist, ganyan pala. Tama? Sabi nga ni Pastor Bong, ay ni Brother Jomar, tama, si Pastor Bong, yung Ethiopian eunuch, di ba, siya yung, kundi dahil sa kanya, nagkaroon ng big impact sa country ng Africa, dahil siya po ay naligtas. Di ba? Isang tao yun.
na-impluwensyahan siya ni Philip, namigtas po siya, nabautismuhan, na-impluwensyahan niya ang isang bansa. What more pa kung ikaw ay gumagawa ng kalokohan, napanood ka, naka-impluwensya ka, o nagkwento ka ng mga bagay na hindi makakatulong, na-impluwensya mo pa ang iba, magkasala, at lalong malayo sa Diyos. Tama po ba? Diba? Nagsimula ka lang sa parang, oh, hindi ako cool, gusto ko maging cool. Hindi pinili mo maging cool. Naging cool ka, ayun. Puro ka na kakulangan. Diba? Hindi ka na makatulong. Hindi ka na cool. Diba? The fleeting pleasures of sin, Hebrews 11:25, may be tempting. Mga kapatid, totoo pong nakaka-tempt na tayo po ay maging malakas. Tama ba, Brother Arthur? Yung astig tayo. Tama ba, Arthur? Maganda astig, di ba? Yung ako, as a man, gusto ko palagi yung astig eh. Sa tropa namin dati nung kami maliliit, alam nila, Brother John Paul, di ba? Nung kami maliliit pa kami, mga bata pa kayo na, dito sa gawain sa Panginoon. Pag ako lumabas, puro ako kalokohan eh. Hindi naman ako nagmumura. Puro lang ako jamming talaga. Yan talaga yung kagustuhan ko yung may talaga ako magdadaldal. Ngayon, sa jamming ko, siyempre, hindi na dapat sabihin. Hindi na nakakatuwa pakinggan kung ang makakarinig, di mananampalataya. Di ba? Ito ngayon. But Christians who say no to sin are not really missing out. Yung mga taong nagno sa kasalanan, ayoko niyan. Ayoko niyan. Hindi ko gagawin yan. Hindi ibig sabihin po nung talo tayo. Ano sabi ng 11:25? Choosing rather to suffer affliction with the people of God. O mga kapatid, di ba tayo, most of the times, nakikringe yan tayo sa isa't isa. Alam niyo ba yung cringe? Yung pag nakita mo isang member, ayaw mo sa kanya makita, cringe. Sabi nga ni Pastor Bong, nung nag-soul winning siya, kahit hindi niya gusto ng soul winningan, sinara niya, anong sabi niya, alam mo kung paano pupunta ng impyerno, huwag ka magbasa ng Bible, o huwag tanggapin si Kristo. Di ba? May cringe part sa pastor natin na may tao talaga na pag di mo gusto, di mo gusto. Tama? Pero dito mga kapatid, sabi nito, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Kahit ayaw mo dyan, kung siya po ay people of God, sasamahan mo yan. Kesa naman, sabi nito, than to enjoy the pleasure of sin for a season. Marami mga miyembro ng simbahan kapag ayaw nilang mapakinggan ng mensahe, aalis. Oh, pag hindi mo gusto ang mensahe, ayaw mo. Okay naman, kung hindi ka alis, hindi mo pakikinggan. Lalagpas na sa kabila. Ganyan. Mas maigi pa yung pakinggan mo. Huwag kang umalis. Bakit? Pag umalis ka, you are resisting the word of God. Kasi ang salita po ng Diyos, double-edged sword. Kaya niyang hatiin ng kaluluwa at espiritu. Di ba? Pag sinabing, kayang hatiin ng kaluluwa at espiritu, yung soul mo, karnal eh. Di ba? Yung spirit, that's the holiness ng katawan natin. Pag hiwalay niya at marirecognize mo, ang bihira, nandito na pala ako. O nandito pala ako. Di ba? Ikaw mismo, madidiscern mo sa sarili mo, ito bang mensahe itong ginagawa mo, may para tirahin ka, o para mapalago mo sila spiritual. Tayo bilang mga mensahero, mga kapatid, don't use the pulpit as a weapon to attack people. Use the pulpit to exhort and to motivate people. Ang tao, mga kapatid, ang gamot ng ginagawa po yan, hindi po yan tinimplahan ng asukal. Sabihin nila, lagyan natin asukal para masarap, inumin nila. Ang mga gamot, mapapait talaga yan, hindi masarap. Iba nga, ang lalaki. Di ba? Di ba pag kinain mo, lasang damo, lasang pupo ng kalabaw. Di ba? May gamot ako kinain mo, parang damo, di ko maintindihan. Di ba? Pero yung gamot na yan, kahit mapait, kailangan mong tanggapin. Tayo naman mga mensahero, para tayong doktor. Hindi tayo yung basta matapos lang yung preaching mo, bigay ka ng bigay ng gamot na hindi na gamot. Dapat tayo, pag nagpipreach, ibigay natin yung tamang dosage. Minsan kasi pag ang preacher sobrang extreme, sobrang laki ng gamot, gato kalay, pinapasok mo sa pasyente. Yung pasyente umaaral, ayoko na sa iyo, sa iba ako makikinig, mas maganda yung gamot. Tama? Ano? Ganun din po yun. Vice versa. Hindi pwedeng anti-hearers lang tayo. Hindi na pwedeng anti-preacher lang tayo. Dapat po yan ay collaboration. Kasi itong verse na ito, mas gugustuhin kong kasama ang mga kapatid ko sa pananampalataya, maghirap kasama sila. Tama? Kaysa i-allow mo yung kapatid mo na umalis
At sundin yung kasalanan sa isang preaching lang. Pag-ibig po ang kailangan. Amen po ba? Wala tayong sinisino sa salita ng Diyos. Pero ang ating mensahe ay para sa ating lahat. Mahal ka ng Diyos, para din ako ng Diyos. Hindi pwedeng ikaw lang ang kumakain, ako lang yung busog. Dapat lahat tayo pinagpapala. Hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng ikaw lang, lahat po tayo. Amen po ba? Dahil mas mainam kasama sa hirap ang mga kapatid sa pananampalataya kaysa enjoyin mo yung kaligayahan sa kasalanan sa panandalian lamang. They are new creations in Christ and no longer slaves to sin according to 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If you are a Christian, tinanggap mo ang Panginoon, ikay nabautismuhan na, mga kapatid, hindi ka na katulad ng dati. Pag sinabi ko hindi na katulad ng dati, tayo po, maiikli po ang ating mga pasensya. Hello, are you with me? Ako, nung araw, talagang sobrang ikli ng pasensya ko. Ayaw ko hawakan ako sa ulo. Ayaw na ayaw ko yan. Sa barkada namin, nila Darwin, ano kaya, ang tawag sa akin, alpha, kumbaga sa grupo, alpha ako eh. Parang hindi ako pwedeng, hindi ako boss. Sabihin ko na, ma-pride kasi ako eh. Pag ginawa ko yung buho ko, susuntukin ko talaga. Kahit di siya nagulo. Kunyari, ganun. Gumaganon agad ako. Ngayon, natutunan ko ang pagpapakumbaba. Hinawakan ka lang, manuntok ka. Ngayon, sinusuntok na ako ng mga kaibigan ko, mga kapatid na sa pananampalataya, pag pinagtitripan nila ako eh. Wala na. Dati ayoko talaga nun. Sakit ka. Di pwedeng walang ganti. Ngayon, we are a new creation. Bago na po tayong nilalang ng Diyos. Kaya bagong nilalang na ng Diyos, yung dating ikaw ay wala na. Bumabalik po yan. Okay? Pag bumabalik po yan, sinusunod po natin yung Galatians 5:19 na yung laman ang nangunguna sa atin. Kaya pag nararamdaman natin na yung laman ay nangunguna sa atin, you pray to God, Lord, atawad. Lord, nangunguna na naman po yung laman. Maraming kapamaraanan. Alam niyo kung paano matutong humaba ang pasensya? Simulan mo muna sa simula. Sa una, meron kang limiter. Okay lang, sige, okay lang. Pipitik yan eh. At maghanap ka ng kasamang magpipigil sa'yo. Kasi pumipigil sa akin, misis ko na eh. Dati yung kapatid ko, dati yung kaibigan ko, sasabihin niya, kasi hindi ka nakikinig sa suggestion ng iba eh. Puro ikaw lang eh. Talaga ba? Hindi ka nagpapatalo eh. Puro ikaw lang eh. Ikaw lang yung tama. Lahat ng paliwanag mo tama. Paano? Yung bunganga mo. Intimidating. Parang alam mo lahat. Di na kami nagsasalita. Di ba? Pag narinig ko na yun, mararamdaman mo, nawawalan ka ng kaibigan. Nababawasan ka ng kaibigan. Dapat pag Kristiyano, hindi nawawalan ng kaibigan. Dumadami ang kaibigan. Kung magkaroon man tayo ng kaaway, hindi na sana sa loob ng bahay-sambahan. Kung iba na ayaw sa atin, yung hindi mananampalataya. Pero dito sa atin, mga kapatid, dapat tayo ang magkakasama. Amen? Be a new creature. All things are passed away. All things are new. Amen po ba, mga kapatid? Ay, napunit tuloy yung aking. But Christians may still experience fear of missing out over non-sinful matters. Kung kanina, about sa mga sinful matters, sabi mo, napag-iiwanan na ako. Kasi yung mga taong naiwanan ka, o mga taong hindi ka na sinasamahan, yung mga taong mas nahihigitan ka na, puro makamundo yun eh. Doon naman tayo sa mga taong naalagpasan tayo, ito na may mga hindi po makasalanan. No? A believer may fear missing out on experiences, opportunities, or joy. Kailan po natin kailan po natin mami-miss out yung experiences, opportunities, and joy? Sa gawain po ng Panginoon, mga kapatid, marami pong opportunity. Alam niyo po yung opportunity, isang natutunan ko opportunity yung magsalita rito sa pulpito. Sabi na natin, may gift na ako talaga na marunong ako magsalita. Pero nakatulong sa akin ito sa trabaho. Bakit? Hindi na ako nahihiya. Okay? Yung ginagawa ni Pastor Bong ng mga soul winning, pag ikaw na magaling dyan, alam mo yung opportunity na bibigay sa'yo, nakapag-share ka na ng salita ng Diyos, na-increase mo pa yung abilidad mo na makipag-usap. Pag tayo nagtitinda, pag tayo nag-aalok, di ba?
Sa business nyo, nag-aalok nga kayo ng credit card. Sa core, nag-aalok kayo ng produkto. Di ba? Si Brother Ramil, sa kanya mga business deals. O nakakatulong sa kanya yung confidence na binibigay ng gawain ito sa mga trabaho natin. Amen? Akala nyo ba, ano lang to, may magawa lang tayo, yung nag-trip ka, pero church tayo para pakinggan natin, para entertaining yung preacher. Hindi. Nakakatulong ito sa pangkalahatan. Sa salita, sa mga galaw, yung virtue, yung mindset, yung isipin natin. Di ba? Yung style natin mag-isip, yung style natin magsalita, yung style natin kumilos. Nababago po ng salita ng Diyos na nakakatulong naman sa iyong pagpapalaki ng anak, sa pakikisama mo sa iyong asawa, sa pakikisama mo sa mga taga-inyo, sa kapitbahay, sa pakikisama mo sa eskwelahan, sa opisina, sa mga customer. Lahat po yan, na-i-imbibe mo kapag ikaw ay totoong lingkod ng Diyos. Pero pag na-miss mo yan, ibig sabihin, inaayawan mo yung paglago mo, spiritual, kaya naman, pagdating sa trabaho, kulilat ka. Ama? Kaya, mawawala yung experiences, opportunity, and joy. Kasi pagka ikaw'y napopromote, may joy. Pag ikaw'y nakakapundar, may joy. Pag lumayaman, may joy. Wala akong plastic dito, ha? Ikaw ba, Brother Richard, nung inabutan ka ba ng, may boss ka, binigyan ka sa'yo, ang bait mo talaga, Richard, kada tawag ko sa'yo, ang bilis mong dumating, bigyan ka 50K. Kasabi mo ba, I'm a Christian, bawal po akong tumanggap ng pera. Hindi po ako nabibili ng pera. Hindi sabi niya, gift ko sa ito. Kasi ang bait mong tao. Di ba, pag tinanggap mo yan, masaya ka? Wala ka naman, nonchalant ka lang. Di ba, masaya ka? Lahat po ng mga bagay na material na tatanggap natin, nakakapagpasaya po yan. Hindi naman po yan ipinapaano ng Panginoon eh. Hindi po yan pinipigilan ng Panginoon. Madadali po natin dito yan, mga kapatid. When Jesus spoke to this feeling is worsened. Yung feeling mo na pag-iiwanan ka ay napapalala pa daw ng social media culture. Kasi yun, ang dami pong mapapakikita natin sa social media. Sa Facebook pa lang, pag nag-post yung classmate mo. Yung classmate mo, nag-post, nandun sa Wolfgang, yung steak, yung 6K or 7K yung isang steak. Wala na yung Vikings, medyo mahina na yun. Yung mga mamali, pumunta kayo, Ramsey, yung Gordon Ramsay restaurant, di ba? Nakakita mo. Maggangagay na yan, kapatid, mang-stop. Trabaho pala na to. Ay, mayaman na pala to. Di ba? Mas nag-i-increase ngayon yung envy. Mas lalo ka ngayon naiinggit. Di ba? Where people constantly post images of their perfect lives. Di ba? Maraming mga tao nagpo-post ng mga magagandang bagay. Wala naman pong masama mag-post ng magagandang bagay. Pero yung mga tao kasi, ang problema, wala naman masama sa pinos, binibigyan ng meaning ng mga nakakakita. Tama? Ano ba't kumain sa Wolfgang, bibigyan ng meaning? Siguro tumaya sa loto. Siguro baka nabigyan ng, hindi na pwedeng magpakapagod siya, kaya siya nakabili. May bagong motor, siguro nakaloko. Alam ko networker yun eh. Alam ko na ano yan eh, pawaran yan eh. Di ba? Ang dami ng ganun. Pwede naman, amen. Nakapunta siya, sana all. Mag-sana all ka na lang. Wala naman masama sa sana all. Di ba? Sana all. Kasi ikaw, i-aspire. Gusto mo rin magkaroon nun. Pero hindi ka naiinggit. Nagiging inspiration mo siya. Nagiging motivation mo siya. Okay? Ano pa? The world to see like YouTube documentary. Pansinin niyo yung KMJS. Isang magtatago na kumikita ng 500 pesos. Ngayon, ay million na kada buwan. Di ba? Tama? So, magtataho. Ano siya nag-start? Panonoorin mo ngayon. Tapos mag-usap kayo mag-asawa. Mami, sabi ko sa'yo, magtaho na tayo. Di ba? Minsan ganun yung usapan natin, di ba? Magtaho na tayo. Di ba isang pera naman, yung pera, yung 1963 ba yun? Di ko alam kung 1903 na pera. Nagkakahalaga pala ng grabing milyon, di ba? Sabi niya, hanap tayo ng pera, baka nandiyan, baka meron tayo yan. Di ba, na-influensyahan tayo? Kasi bakit? Lahat tayo nag-i-aim ng kayamanan. Gusto natin palaging meron tayo, di ba? Walang masama magkaroon. Pero mga kapatid, hindi po lahat ng tao ay pare-parehas po ng kahon pinaglagyan. Laging tatandaan. Hindi porke si Brother JC kumikita ng 60,000, 60,000 agad sa'yo.
Pagpasok mo, hindi ba ako si JC mo, 60,000, dapat ako 60,000 din. No, iba yung pinaghirapan na. Iba yung ginawa niyang pag-google sa pagtatrabaho para kumuha ng mga achievements. Iba naman yung sumasahod si Generous ng 100,000. Sasabihin ni Brother Carlo, ay di pwede yan. Kababaeng tao, 100,000, dapat ako mas malaki yan. Di ba? Magkakaiba tayo ng design, yung pinaglagyan. Tama? Ibig sabihin, kung siya nakamit na yun, itanong mo sa kanya yung technique. Paano ka naabot kung ganun? Hindi makipag-compete ka. Tama? Maraming mga kapatid, mga tao ngayon, hindi para makamit, kundi higitan at higitan para magmukha silang mas malakas kaysa sa iba. Hindi po ganun ang motivation. Sa opisina, alam mo kung bakit tayo nagkaganyan? Alam mo yung problema sa opisina? Performance-based. Tama? Kahit sa school, performance-based grading system. Di ba? Pag may grade, may rank, may first honor, second honor, di ba? Yung tao, nagkakaroon ng feeling na kailangan ako magaling. Ay, babae, hindi pwede. Si princess, siya na naman yung dapat ako naman. Kung kay Kristiyano, hindi mo isipin ganun eh. Ang isipin mo, makapasa ka. Tinuan mo ang pag-aaral mo. Tama? Ganun din naman sa trabaho. Kung siya'y kumikita ng malaki, galingan mo rin. Para magkaroon ka rin ng ganong kalaking sahod. Or else, yung tao na yun na ini-inspire mo o ginagaya mo, magaling din yun eh. Nagpapakagaling din yun. May tinitignan din siyang tao. Tataas din siya ngayon. Tataas na ngayon. Di lahat kayo tumataas kung lahat kayo ay motivated and inspired. Hindi siya kaingitan. Tama? Ganun din siya gawain ng Panginoon, mga kapatid. Such comparison to the lives of others is a tip of contentment. Kapag daw tayo hilig magkumpara ng buhay, ng may buhay, ninanakaw daw po nito yung sense of contentment. Gets nyo ako? Yung pagiging kontento. Di ba tayo dati, pag makipag-usap nga tayo, di ba? Pagka may business deals, at may kwenta pa tayo na, pag ako sinahuran ng 50,000, okay na sa akin yan. Di ba? Ganun tayo. Ibinigay sa'yo yung 50,000. Tumaas din yung billing mo, di ba? Tumaas din yung gastos mo, di ba? Hindi ka na ngayon masaya. Kasi minakilala ka, saan nagtatrabaho? Magkano bigayan? Ay, 70,000 sa amin. Ay, 70,000 sa inyo? Gusto ko din dyan. Di ba may ganun tayong feeling? Hindi ka matanggap doon. Kasi hindi ka ganun kagaling. Kasi bago mo makuha yung ganung amount, kailangan magaling ka. O kailangan, nasa yung attributes ng mga ganung qualification. Di ba? Iko-compare mo ngayon yung buhay mo sa ibang tao. Iko-compare mo ngayon yung mga bagay na natanggap niya sa bagay na hindi mo natatanggap ngayon. Nananakaw nito yung contentment. Dati, low-key ka lang. Dati, low-key, no? Sabi, low-key lang ako. Masaya na ako ng gantong buhay. Nakita mo, si RB may kotse na. Di, okay lang. Si Tinong may kotse na rin. Hindi, okay lang. Si Antet may kotse na. Si JC may kotse. Hindi, okay lang. Lahat sila may kotse na. Wala na wala. Di ba? Minsan magagano ka na. Ako na lang yung wala. Mabibig mo yan. Tama? So ngayon, ang tanong, bakit ka wala? Di ba? Akala ko ba, kontento ka na? Nung binigay sa'yo, akala ko kontento ka. Dapat alam mo kung kailan ka magiging kontento. Amen po ba? Sa atin, sa gawain ng Panginoon, alam mo kung saan ka dapat ako kontento. Katulad kami, Brother Ramil, ng mga pamilya ng tao. Kami palagi kaming kontento sa bagay na meron kami. May buhay na walang hanggan, pamilya namin, ligtas na. Doon kami kontento. Pero kung kailangan namin pera, hindi kami kontento dyan. Bakit? Bakit? Nung sila 5 taong gulang, ito lang yung expense na pwede sa kanya. Tama? Kaya ng kanin at sabaw yan. Yeah? Pag nag-15 years old dyan, pakainin mo ng kanin at sabaw, baka iba to sa yung plato. Kailangan may fried chicken na yan. Kailangan may dessert pa, may chocolate pa, may ganyan pa. Meron pang ganito pa, bla bla bla. May pabili pang cellphone, may pabili pang tablet. Diba? Hindi ko sinasabing maluhong mga anak namin, ha? Kung kaya mong ibigay, bakit hindi mo ibigay? Diba? Kung hindi mo kayang ibigay, huwag mong ibigay. Turuan mo ang anak mo na makontento na ito lang po muna. Isama mo sa panalangin, anak, na tayo pagpalain ng Diyos para tayo pagpalain sa salapi. Diba? Walang masama doon. Amen? Kasi yung mainggit ka, kasabihin ng anak mo, ang anak natin, mga kapatid, ang mga bata, normal po yung mainggit. Si Kurt, meron tablet. Ako wala. Diba? Gagawin ng mga anak eh. Ikaw ngayon, magdudugo ang puso mo. Iuutang mo ngayon. Pag utang mo ngayon,
Wala ka naman pambayad, magsingilan. Ay, kaaway mo na ngayon inutangan mo. Di ba? Yung tablet na sinumbong sa'yo ng anak mo, inutang mo. Saan may problema? Sa'yo din. Yung magulang, hindi marunong magturo ng contentment sa anak niya. O, babalik tayo sa sinasabi ko. Kami, mga tatay, hindi ko sinasabing gusto natin ng mas malaki pang pera, ibig sabihin na hindi tayo kontento, kundi may inflation rate na tinatawag. Bumababa ang value po ng pera natin. Kaya kailangan mo rin kumayod ng kumayod para mas lumaki pa ang iyong pera. At hindi po masama yun. Pero ang masama, hindi kasama ang Diyos sa iyong mga plano. Amen? When Jesus spoke to Peter about his future ministry and death, balik tayo dito, John 21 verse 21. Alam niyo ba yung content na ito? Si Lord Jesus, naglalakad po sila. Kasama po sila Pedro, si Juan. Ngayon, itong kwento na ito, nagtanong po itong si Pedro kay Jesus Christ. Sabi niya, when Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about this man? Sino tinutukoy niyo po? Si Juan. Sabi niya, Jesus told to Peter in so many words to not worry about John's life, but simply follow him in John 21 verse 22. Jesus said to him, if it is my will that he remain until I come, what it is that to you? You follow me. Ang nangyayari dito kay Pedro, sabi niya, anong ipapagawa mo kay John? Di ba? Pag tayo inuutusan, kapag tayo may ginagawa sa Panginoon, bakit si walang ginagawa? Tama? Bakit si ganito? Bakit si ganyan? Di ba meron tayo maganyan? Hindi po tama iyon, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoon kay Pedro, if it is my will that he remain until I come, kung daw itong si John ay mananatili hanggang sa pangalawang pagbabalik niya, ano naman sa'yo? Di ba? Kung dumating man ang Panginoon at matapat si Juan, ano naman sa'yo? Kaya ang tanong mga kapatid, kung yung kapatid mo ay nagpapagal sa gawain ng Panginoon, ano naman sa'yo? Ano sabi ng Panginoon? Follow me. What is that to you? Follow me. Huwag mo siyang tignan. Ako ang sundin mo. Amen? Tama po ba? Ganun po sa gawain ng Panginoon. Kapag tayo tingin ng tingin sa paligid, may di-discourage tayo. Sabi ng Panginoon, ano sa'yo? Sundin mo ako. Kung tingin ng tingin dyan, sundin mo ako. Amen? Like Peter, we should focus on our personal relationship with Christ and our duty to Him and be content with knowing God's will for us. Nakakaligtaan natin yung relasyon natin sa Diyos. Mag-focus ka sa relasyon mo sa Diyos. Sabi nga ni Brother Harvey kanina, 3 times a week, nagbabasa siya ng Bible. Kung sa kanya, parang hindi maganda yon, ay kailangan niya pang laguan. Sa amin na hindi nagbabasa ng Bible for a week, gulo naman ni Harvey. Tama? Hello, hear me? So, ibig sabihin, isang encouragement ko na, magbasa ka. Si Harvey nagbabasa ng Bible. Di ba? Kung si Harvey ay tingin mo ay, alam mo, normal sa buhay ng tao na may rivalry. Alam niyo may rivalry? Kahit sa Bible. Si Apollo, si Pablo, yung mga membro ng simbahan, may rivalry. Di ba? Sabi nga niya, Panginoon, sino po yung magiging kanang kamay mo? Ay, ito yung kanang kamay mo, ha? Anak ko yan. Di ba may gano'n? O ganun sa gawin ng Panginoon, may rivalry, mayroon kang alam mong peer mo, parang, si JC, pag kumakanta ako, nilalakasan pa niya yung boses ko, kailangan lakasan ko rin. Di ba? Pero kung ang lakas mo naman ay ingay, hindi maganda ang tono, ay bubusalan kita. Kailangan, yung pagkanta mo, yung nagbe-blending, may dynamics. Tama, di ba? So, ganun mo sa gawain ng Panginoon. Kung ang isang kapatid ay namamayagpag sa gawain, lagyan mo ng dynamics. Galingan mo rin. Nang may dynamics. Kung siya ay magaling sa preaching, galingan mo naman mag-invite. Di ba? Walang nawawala Pag siya naman ay pinupuri ng pastor, ang gawin mo naman gawa ka pa ng gawa ng mga Bible study mo. Di ba? Sabi nga, hindi kayo naglilingkod sa Diyos, hindi ka naglilingkod sa tao, sa Diyos ka naglilingkod, gawa ka lang ng gawa. Amen po ba, mga kapatid? Amen? Stay with me. Tapos na tayo. Gratitude to God will go a long way toward preventing a fear of missing out. Of course, coveting the blessing of our neighbors is never appropriate. According to Exodus chapter 20 verse 17,
Thou shalt not covet thy neighbor's house. Huwag tayong mainggit, ha? Huwag tayong mainggit. Gawin nating inspirasyon, motivation, yung mga nakapaligid sa atin. Ask their secret. Paano mo nagagawa yun? Kuya Jomar, paano ka nakakagawa ng ganitong outline? Brother JC, paano ka nakakanta ng ganitong kataas? Turuan mo naman ako. Di ba? Hindi yun, sisiraan mo siya. Kailangan mong higitan siya para magmukha kang mas magaling sa kanya. Hindi ganun ang laro. We are living na may dynamics. Di ba kahit sa mag-asawa? Sa buhay mag-asawa. Alam niyo problema ng mag-asawa kung bakit hindi sila nagiging masaya? Sabi ng mister, ako ang mas magaling sa pamilya dahil ako nagpapasok ng pera. Sabi naman ng nanay, ako ang mas magaling. 5 days ka na pumapasok. Ako 24 hours, 24/7. Di ba? Parehas maganda yung mga argumento nila. Di ba? Kasi ano naging problema? Bakit hindi sila naging okay? Parehas naman silang tama eh. Ang problema sa kanila ay nagpapataasan. Dapat, collaboration. Magyakapan yung trabaho at yung kanilang assistance. Ikaw ay nagbibigay ng pera. Ikaw naman ay nag-a-assist sa mga anak. Magyakap. Di ba? Paano magyakap? I-recognize yung nagagawa ng misis. I-recognize ang nagagawa ng mister. Yung pastor nga, na-appreciate nyo eh. Yung misis nyo, hindi nyo magawa. Hello? Are you with me? Yung anak nyo, hindi nyo na-appreciate. Appreciate them. Bakit? Naghahanap po yan ng appreciation. Marami kasi ngayon, sobrang busy ng mga magulang. Hindi na na-appreciate yung anak. Bakit? Dapat naman talagang gawin yan eh. Mag-aral ka talaga mabuti. Para saan pa nagkatrabaho ka nagsusunod ako ng kilay, pumapawis ako ng dugo, tapos di ka mag-aral mabuti. Dapat lang yan. Galingan mo. O minsan, galing na tayo magsalita, di ba? Dapat bilang anak, o bilang magulang, bilang asawa, we recognize everyone's effort. Di ba? Everyone's effort. Amen? Ganun din sa gawain ng Panginoon. Bawat isa may ginagawa, appreciate and recognize them. Hindi yung hilahan tayo ng hilahan. Hindi yung pataasan tayo ng pataasan ng lobo. Kung sino pinakamataas, pataasan ng, ang tawag doon, saranggula. Ganun mga araw eh. Sino pinakamagaling? Yung may pinakamataas ang lipat ng saranggola. Di ba? Sino ang arasang palipad ng saranggola? Di ba? Kailangan, mag-iipon ka ng maraming tali para paglaba na, mas ay, wali nung sa hindi ko na mahal pa. Magaling ka nun. Kasi, pero yung hindi kita pa, mahina yun. Kasi hindi kita pa eh. Di ba? So, ganun po sa gawain ng Panginoon. Hindi pataasan, kundi magtulungan. Okay? Malapit na. To pressure to live life to the fullest and experience everything can cause anxiety. Yung mga tao po, according to 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cared for you. Tayo madalas, ang dami po nating iniisip. No? Ang dami nating gusto. May trabaho ka na, may gusto ka pang isa pang trabaho. May asawa ka na, may gusto ka pang iba. Diba? May ganyan tayo, diba? May girlfriend ka na, may ginugusto ka pang ligawan. May pagkain ka, titingin ka pa sa pagkain ng iba. Diba? Tama? Maraming mga basic things na pinapasok mo pa sa isip mo, hindi mo na kailangan isipin. Sabi nga ni Pastor Bong kanina, ano napansin niyo yung mensahe ni Pastor Bong? Yung problema ng church, iisipin pa ba niya? Hindi naman ibig sabihin na huwag niyang isipin talaga. Ang meaning niya doon, parang kumbaga, ang anak mo, mga 37 years old na lahat. Kasi isipin ko pa yung, may problema ka sa damit mo, hindi nalabahan, ako pa maglaba. Parang ganun yun eh. Sa gawa ng Panginoon na, tayo mga mature na eh. Di ba? Hindi na kailangan pa mayroong isang, halika rita, anong nangyari? Kasi magsituran kayo. Minsan, ganun lang gusto ng pastor eh. Kasi napapagod na lang. Yung mga bata pa sabihin mo, yung anak ko pagka, Daddy, pinasok ko din niya, ano ko yun eh. Akin eh, iniingatan ko yun eh. Hindi naman ako eh. Ang nagpasag na, siya talaga eh. Hindi, siya talaga. Di mo naman tingnan, sinong tama, sinong mali. Tama? Hello? Pero kung maliit na bagay, pwede mo na pababain eh. Di ba? Tama, pwede mo nang, tama na. Sa gawain na tayo. Di ba? Amen? Kailangan pa ba magpapasok pa ng ibang mga tao sa buhay ninyo para sila pa yung mag-ayos ng mga gusot natin sa buhay? Hindi na. Amen? Tulungan natin ang pastor natin sa mga gawain ng Panginoon.
Pero hindi ko sinasabing walang pake ang pastor sa buhay niyo. Meron, kaya nga kayo nandiyan eh. May pake ang pastor natin sa mga buhay natin. Ang gusto lang ng pastor natin ay tayo ay magkaisa sa gawain ng Panginoon. Amen? So to live life to the fullest and experience everything can cause anxiety. 1 Peter chapter 5 verse 7, yan po yung sagot. Ibigay mo sa kanya lahat. Lahat, ibigay mo. Bakit? Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat and body than raiment. Marami po yan. 25 hanggang 32. Lahat po yan, patungkol po yan sa mga bagay na inaalala natin. Sabi nga yan, yung mga ibon, wala naman nag-aalaga dyan, pero nakakakain. Yung mga halaman, wala naman nagdidilig, pero tumutubo. What more pa sa mga pangangailangan nyo? Ang dami nyo hinain sa buhay. Ang dami yung hanas. Di ba? Ang dami natin hanas sa buhay. Diyos ang bahala dyan. Ibigay nyo sa Kanya. Amen po ba? And last but not the least, mga kapatid. A believer can trust God. A believer trusts that God will provide. Yung fear of missing out, yung feeling mo na pag-iiwanan ka na, ang sagot po dyan, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mo ang Diyos, bibigyan ng Diyos yung kailangan mo. Hindi naman sinasabing monetary. Di ba? Hindi naman lahat ng oras monetary yung hinihingi natin. Hindi lahat financial. Di ba? Kailangan muna, bago ka bigyan ng malaking pera, kailangan alam mo muna kung kaya mong humawak at mag-produce ng pera. Tama? Di ba? Hindi tayo katulad charity work. Nakita mo, naghihirap si Cardo, bigyan mo ng 500. Bukas, ubus na yung 500. Di ba? Pero kung ang tao marunong magpahalaga, di ba? Nang ibinibigay sa kanya. Hindi niya, kasi, ito, kwento ko sa inyo. May kilala akong Bible student. Grabe. Yeah, Brother Jomar, sobrang daming support. Sinusupport na ganito, sinusupport na ganito, sinusupport na ganito. Ang dami ng pera. Pag pupunta kami ng computer shop, siya, ang dami ng pera. Open time. SF pang unang, yung addict ka, kinaka-addict ka na, yung special course, yung para Counter-Strike. Eh ako, siyempre, kaibigan ko siya, kailangan ko siya samahan. Kasi sabay kami magsisimba bukas eh. Sabi niya, hindi, hanggang 11 lang tayo. Eh, akong ganyan. Eh ako, wala na akong panlaro, wala akong pera eh. Ngayon lang. Mamaya, alas 4 na madaling araw. Nandun pa rin ako siya, naglalaro ko. Tara na, hindi tayo, magsimba pa tayo bukas. Hindi, uwi ka na. Hindi, yung sabay tayo. Ako, nagawin ako, clingy side ko eh. Pagkakaibigan, nag-clingy din ako eh. Hindi, sabay tayo uwi. Umabot na, alas 7 na umaga. Ako nagsimba, siya hindi talaga nagsimba. Bible student yun. See? Minsan mga kapatid, pag binibigyan, umaabuso. Di ba? Tayo bilang mga mananampalataya, huwag tayong abusado. Hindi naman porke, sabi ng Panginoon, yung ibon nga, binibigyan eh. Eh tayo, binibigyan din. Huwag mo abusuhin. Pahalagahan ninyo ang binibigay sa inyo. God will provide. Totoo po yan. Yung binigay naman ng Panginoon, ingatan naman ninyo. Di ba? God is in control. According to Romans 8:28, lahat po ng nagaganap o nangyayari sa buhay ninyo, hindi man maganda o maganda man, ayon niya sa gusto ng Panginoon. Kaya if a Christian does miss out on something, he still has the assurance that God is orchestrating everything. So laging iisipin, God is in control. Kaya kung napipin niyo mga kapatid, muli, anong reaction natin kapag tayo ay we are having a fear of missing out? Laging ang Diyos ang nagko-control sa buhay niyo. Tama ang pinili niyo. Nasa Diyos kayo. Kung pinili niyo sila, mas masarap kasama mga kapatid sa pananampalataya. Hebrews 11:25, choosing rather affliction with the people of God, kaysa yung mag-enjoy ka sa mundo ng kasalanan sa panandalian. Sandali. Tayo po ito ngayong lahat mga kapatid, tayo po yung manalangin. Ang maraming Diyos sa banal at dakila, maraming salamat Ama sa inyo pong kadakilaan. Maraming salamat Ama sa mensahe, maraming salamat Ama sa pangungusap sa amin. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kabuktutan ng aming diwa, talikuan ng aming mga puso. Tulungan mo kami, Panginoon, piliin ang nararapat
Ang nararapat ay maglingkod kami ng tapat sa iyo. Lord, maraming salamat sa mga ginagamit mong tao upang kami lumago spiritual. Tulungan mo kaming i-recognize their efforts. Lord, tulungan mo kaming i-recognize yung mga nagagawa ng mga kapatid namin sa aming buhay. We are brothers and sisters, and we're praying that every one of us will work with you or work dynamically or with dynamics. Hindi nagpapataasan, hindi naghihilahan pababa, hindi naiinggit sa isa't isa, kundi mas pinipili namin ang makasama ka, Panginoon, sa pangalawang pagbabalik. Like the story of Peter, John, and the Lord Jesus Christ. Mahilig po kaming tumingin sa kabila. Mahilig kaming tumingin sa likuran. Nakakalimutan namin na mag-focus na palaguin ang aming relasyon sa iyo. Muli, maraming salamat na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samod dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus sa aming Diyos at tagapagligtas. Amen.